Purihin ng Ama. Uh! Bagong buhay! Hello, taga-internet. Magandang umaga po. At naku, sabi ni Mama Mary, huwag ka na maghintay ng Sabado, anak. Ibahagi mo na. Amen. Palapan rin ang buhay na Diyos. Ano po ang gusto nyo, mga kapatid? Kilala nyo ba si Isidora? Kilala nyo po. Yung hindi nakakakilala. Ilan po ang hindi nakakakilala sa akin? Magpapakilala po ako. Lahat kilala ako, purihin ng Diyos. Ngayon po, tatanungin ko po kayo. Ano ang gusto nyo? Ang hiwaga na ibabahagi ko, karugtong ng karugtong ng karugtong. Hindi naman po yung from 1955 hanggang 2014. Hindi naman po. Mula lang ng mahal na araw. Ngunit, pinaawit po ako ng Ama. Amen? Pinaawit niya ako ng isang gabi na hindi ako mapakali hanggat hindi ang awiting ito para sa akin na kinalkal ng Ama. Ano po ang gusto niyong unahin ko? Yung awit o yung bahagi? Awit. Purihin ka, Ama, dakila kang totoo, buhay ka. Kayo po ang manguna sa akin, ayoko pong umiyak. Kayo po ang magbalangkas. Kayo po ang magsasalita. Gamitin niyo lamang po ang aking dila. Kagapay po si Mama Mary. Nung hindi po ako makatulog, hello mga taga-internet, kapatid na Raquel, makikiusap ako sa iyo. Kung maaari, i-post mo sa FB ko yung sharing ko para mapindot man lang nung kapatid kong walang knowledge sa internet, mapanood niya ako ngayon, please. Thank you, kapatid na Raquel. Nung hindi po ako makatulog, ang sabi ng Ama sa akin, hello! Awitan mo ako, Isidora. Ama, hindi na po ako mang-aawit. Hindi na po ako umaawit. Awitan mo ako. Ano pong aawitin ko? Yung kabataan mo, awitin mo para sa akin. So, na-recall ko po, hinaham-ham ko yung mga kantang alam ko, yung naghahaming ako habang nakahiga. Tinitingnan ko yung mga bituin, alas 12 na. Yung mga bituin na. Naghaham ako, wala akong mabuong kanta. Subalit, nung inaantok na ako, nabuo. Ito po yung nabuo. Pakinggan niyo po ang lyrics at hindi po ang singer. It's not the singer but the song. Yung titik po ng awit na ipinaawit sa akin at handog ko po sa kanya yon. Amen po ba yon? Amen po ba yon? Palakpakan natin ang buhay na Diyos. I was lost in the stars up above, till you gave me this world filled with love. Now I know why I've been lonely. Now I know I needed you only. I was lost in the stars up above, till you gave me this world filled with love. Now I know life is worth living. Loving you has made it so. All days and more I've never knew before, but thanks to you, Jesus, now I know. Palakpakan din ang buhay ng Diyos. I'm sorry, my Lord, if I broken your heart last time. I beg of you to forgive me. Dearest Lord, I'm sorry.
I promise, my Lord, I won't make that mistakes again. So won't you please forgive me and be my Lord again. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Naunawaan niyo po ba ang mensahe ng awitin? Kasi po, wala akong magagawa kung wala ang Ama. Sabi niya sa akin, kahit anong alala ko ng kanta, iaalay ko sa Kanya, hindi ko mawari kung saan ang galing yun. Hindi ko naman inaawit yun nung bata pa ako. Yung pala, why I've been lonely, bakit malungkot ako, wala siya. Siya lang pala ang kailangan ko. Ngayon, nandito na siya, hindi na ako pwede magpasaliko pa sa iba. Amen po ba? Palakpan natin buhay na Diyos. Ngayon po, inawit ko na sa inyo ang ipaawit sa akin ng Ama. Panatag na po ako, payapa na po ako. Ang hiwaga na pong ibabahagi ko sa inyo. Gusto niyo po ba yun? Sino po ba ang nagprosesyon ng Divine Mercy Day? Yung araw ng kapistahan ng Divine Mercy. Wala? Walang nagprosesyon sa inyo? Walang tumataas ng kamay? Sa mga audience natin, wala. Ilan lang, ay sorry na lang kayo. Ang hiwaga ng Divine Mercy sa araw niya, hindi para kay Isidora, para sa lahat. Sana nagsumikap kayo. Umpisa natin naman ang araw. Sino ang naka-attend ng Passion of the Christ? Yung nakapunta rito bago magpainom si Apo Conching, itaas yung kamay nyo. Doon ko sisimulan yung hiwaga. Wala rin. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Dapat yung ang marinig. Tingnan nyo nga, sabi ni Mama Mary, huwag mo nang hintayin na Sabado ka magbahagi sapagkat ngayon pa kailangan ng mga kapatid mo. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Noong unang araw ng Passion of the Christ, ano ang tawag noon? Yung pagbabasa ng Pasyon. Nag-text sa akin si Mami Marisa, anak, kapatid, ang kawanwan ng nakatuka na magbasa ngayong araw na ito, unang araw. Magbasa kayo at ako'y magluluto. Ngayon, nakikinig si Mami Marisa. Ngayon, parang may kumislot sa puso ko. Kasi gusto kong magbasa. Subalit, hindi ako makaluhod. Maga yung tuhod ko. Saksi si Ma'am Beth Chico. Maga ang tuhod ko, nanginginig, kumikirot ang buto, at hindi ko kaya ang sakit. Ilang linggo akong hindi umiindak o buwan. Amen po ba? Hindi ko kayang umindak. Ngayon umindak ko dahil panibagong buhay na naman si Isidora. Tandaan niyo mga kapatid, tuwing sasapit ang mahal na araw, bago ako mag-anniversary at bago ako mag-birthday, bago mag-araw ng Divine Mercy, dumadanas ako ng pagsubok. Bakit? Araw ng Divine Mercy Day, araw ng Divine Mercy Sunday, piyesta ng Divine Mercy ng pinagaling ako ng Divine Mercy. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Hindi ko noon alam na ako pala ay nakikibahagi lang sa paghihirap at pagdurusa ng ating Ama. Ngayon, nakapagbasa ako. Passion number 5 yung binasa ko. Nakaupo. Binigyan ako ni kapatid na Ana ng upuan, hindi ako makaluhod. Namamagaan tuhod ko. Ngayon, nakaraos. Walang dating. Nakuha niyo po ba? Walang dating. Hindi ako na-sacrifice, nagbasa lang ako. Araw ng pagpapainom ni Apo Conching ng tubig. Unang pilahan. Araw ng Lunes. May nakita ako nakapila, dyan lang ako nakaupo. Ama, gusto ko na pong uminom. Para ma-wash out na po yung pain. Ayun, nag-wish ako, ma-wash out na yung pain na naramdaman ko. Pumila ako doon. Si kapatid na Maria Ambante, tsaka si kapatid na Diyos, pinauna nila ako. Aba, special si Isidora, palakpakan natin ang buhay na Diyos. Pinauna ako. Ang sabi, mauna ka ng kapatid dyan. Pagdating dyan, nagmensahe sa akin ang Panginoon. Naalala mo, Isidora, bahagi ng nobena.
Ama, hindi kami maari makapagpaitaas sa iyo. Kami ay magpakumbaba sa iyo. Sa nobena po yan ni Santa Faustina. Hindi tayo pwede magpaitaas sa Diyos. Tayo dapat magpakumbaba, magpakababa para maabot natin ang kanyang grasya. Amen po ba? Kahit hirap na hirap si Isidora, doon pa lang lumuhod na ako dahil hindi ako makahakbang. Nangagabay ako sa tagiliran ng upuan hanggang makarating kay Apo. Bago ako pinainom ni Apo sa unang araw, nangusap siya. Pinangusapan ako ng banal na espiritu, Isidora, lumabnaw man ang dugo mo. Sumunod ka sa akin at dadalhin kita. Palapakan natin ang buhay ng Diyos. Unang araw, tapos na. Martes, pangalawang araw, nasa Facebook ko lahat yung picture ko rin. Thank you kapatid na maganda. Yung ating kapatid na maganda, ang ating photographer. Tsaka si Ate Pearl. Martes, lumuhod na naman ako. Hindi na ako nakikipag-agawan. Kasi nung unang araw, 2 baso ako eh. Dahil nung may natira, nagsenyas ako kay Apo, isa pa. Pinainom ulit ako, 2 baso ako. So, Martes, nagpumila na naman ako. Nangusap na naman sa akin, banal na espiritu sa pamagitan ni Apo Consi. Isidora, ilang taon ka na ba sa gawain? Eh, tinataas yung kamay ko, 5 lang yan. May panyong hawak ito. Binitawan ko yung panyo. At sinabi ko, 10. Sabi niya, iwanan mo ang mundo. Sumama ka sa akin. Tigmak ng luha si Isidora. Hindi po madali iwanan ang mundo. Amen po ba? Ano po ang tukso ng mundo? Marami. Lalo na po kapag ikaw walang pangangailan sa Panginoon. Hindi natin siya naaalala. Parang baliwala. Nakalimutan natin. Amen lang po ba yung narinig nyo? Hindi po ako pwede magkwento ng iniimbento ko. Experience ko po ito noong mahal na araw. Ngayon, 3 baso po ako. Lunes, Martes, Miyerkules, pahinga po ako dahil mag-a-anniversary po ako noon. Biyernes, ang anniversary ko, araw ng Good Friday. Mahal na araw. Noong Miyerkules, hindi ako pumunta dahil nagluto ako ng isda para sa mga kapatid kong alagad. Balik ako ng Huwebes. Hello? Mukhang seryoso kayo. Gusto ko nakangiti kayo eh. Katulugan niyo ako eh. Oh, nakikinig po ba kayo? Nararamdaman niyo ba kinukwento ko? Araw ng Huwebes Santo. Relax na si Isidora. Diyan ako nakaupo. Maraming alay na ubas. Sino nakakita? Yung nakakita ng alay na ubas, wala. Kaya po kayo mga kapatid, pagka na-miss yung isang araw, sayang. Ngayon, nakainom na ng tubig, hindi na nangusap sa akin ang banal na espiritu. Nung matapos ang gawain, hindi ko natira ang tubig dyan. Dahil satisfied na ako sa nainom ko. Nandun ako nakaupo. Ang sabi ng mahal na Apo, ibahagi na yan mga kapatid, mga alagad. Ibahagi nyo na yan, yung mga ubas. Doon ako nakatingin. Tinitingnan ko yung mga kapatid natin nagbahagi. Binibilang nila yung binabahagi nila sa akin, sa mga nakaupo dyan at saka nakaupo dyan. Ayan, si Berhel ang patunay, siya nagbahagi sa akin. Binibilang, tinitingnan ko, 3, 5, 7. Kapatid na Berhel, tama ba sinasabi ko? Binibilang mo. Pumikit po ako. Nakasalikop ang 2 kamay. Nag-usal ako, sabi ko, Ama, kalooban niyo po ang idatan niyo sa aking mga palad. Kalooban niyo po ang aking tatanggapin. Bigla po sumayad sa akin 1 punpun ng ubas. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Kapatid Berhel, totoo ba yung sinasabi ko? 1 punpun ng ubas ang ibinigay mo sa palad ko. Ha? Palakpakan natin ang buhay na Diyos, hindi ako sinungaling. Pagkatapos na masumayad sa palad ko ang 1 punpun ng ubas, ang sabi ng Ama, pasubali ko Isidora, bilangin mo. Binilang ko naman, mabait ako eh. Binilang ko, 20. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Yung iba, 3, 5, 7. O mayroon ka bang 9 na binigyan? Para Kristo.
Kasi ang tatlo, Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Ang apat, apat na sulok ng mundo. Apat na sulok ng daigdig. Ang lima, sa likod ka ng Ama. Ano yung 20? Parang wala yata sa bilang. Amen? Pero pinabilang sa akin ng Ama. Eto, sabi ng Ama, Isidora, ilang taong ka na? Nung panahon na yun, 58 lang ako eh. Sa linggo pa ako magpi-59. 58 po. Idagdag mo yung 20, ilang taon yan? 78. Magiging 78 ang edad mo, palakpakan mo na Diyos. Hindi po nagmimensahe ang demonyo ng ganun. Ang buhay na Diyos lang po, dahil ang buhay na Diyos ang kapiling ko. Amen? Kaya kayo, mga kapatid, kapag nandito sa loob ng dambana, huwag kayong mag-isip ng iba. Isipin niyo yung mensahe ng banal na Espiritu. Buhay na buhay ang Diyos. So, ninamnam ko ngayon yun. Biyernes yun. Natapos ang mahal na araw. Biyernes, after mahal na araw, check up ko. Check up ko, sumasakit pa yung tuhod ko eh. Week na week ako. Wala pang milagro ha. Totoo ang himala. Pumunta ako sa doktor ko, dala ko yung result ng aking blood count. Dok, maganda naman ho yung hemoglobin ko. 9 point plus. Pwede ho bang humingi ng request o ng sulat para magpabisa ako sa Amerika? Ang gusto ng mga anak ko, bago mag-asawa yung panganay ko, mag-Amerika kami lahat. Wala po akong visa, Dok. Mrs., maghunos dili ka, intindihin mo yung leukemia mo, mataas na mataas. Hindi ka bibigyan ng visa at wala akong magagawang tulong sa'yo. Ang Amerika papuntahin mo sa'yo at hindi ka pupunta sa kanila. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Bakit nga ba ako mag-Amerika? Ngayon po, siyempre po, tao, na-depress ako. Sabi ko, Dok, ano po bang magagawa natin para pababain ko yung leukemia? Kasi mataas. Ang maitutulong ko na lang sa'yo dyan, magpa-bone marrow transplant ka. Sumulat agad ng request for bone marrow transplant. Depressed ako as tao. Tinis ko, nung lumabas na kami, sinabi ko pa pala sa doktor, Dok, sabi nagpa-second opinion ako sa St. Luke's noon, nung early stage pa ng leukemia ko, ang sabi ni Dr. Bailon, early stage lang ng leukemia ang binobone marrow transplant sapagkat malakas ka pa. Sabi niya, noon hindi mo pa kailangan ang transplant kasi nag-libic ka o nag-oral chemo ka. Kaya na-stop ang progress ng cancer. Ngayon, kailangan mo na, dahil hindi na tumatalab sa'yo ang iniinom mong gamot. Tandaan niyo po yan, sinabi niya. Ako naman, tao lang. Nararamdaman ko yung ibig sabihin ng doktor. Itinis ko agad sa anak ko. Kaisa-isa kong anak na aking sponsor. Sabi ng anak ko, okay, magpapa-second opinion kami sa St. Luke's. Nung ako na lang mag-isa, nakauwi na kami ng bahay. Punta na ko kay Apo. Sinabi ko kay Apo lahat ng pangyayari. Alam mo si Apo, hindi makakibo kasi kilala niya ako, alam niya yung naramdaman ko eh. So bali, basang-basa ako ni Apo. Ngayon, sabi ko sa kanya, mahal na Apo, kung ano po yung will ni Lord, kung ano po yung kalooban ng Ama, siya kung susundin. Total na sa Panginoon naman ako. Pag sinabi ng doktor, uoperahan ka, magbubone marrow transplant ka, 5 milyon ang kailangan mo, pero walang kasiguraduhan ang buhay mo. Sabi ko, mahal na Apo, ayoko na po ipagalaw ang katawan ko. Niyakap ako ni Apo para pagkarating ang buhay na Diyos. Ngayon, dahil iyon before Divine Mercy Day, nag-usap sila ng girlfriend niyang doktora na sasamahan ako sa St. Luke's. Nakiusap ako sa kanya, anak, pwede po bang patapusin mo muna yung birthday ko bago magpa-second opinion kasi umaasa ako sa hiwaga ng Ama. Amen po ba? Ngayon, nung nangyari na, okay, sabi ng anak ko. Sinabi ko yung kay Apo Kunching, sinabi ko yung kay Tita Bebot, pagsusumikapan kong makapaprosesyon
sa araw ng Divine Mercy dahil hihilingin ko sa Kanya na maalis yung maga ng tuhod ko, maalis yung pananakit ng buto ko, at maalis lahat ng sakit na naramdaman ko sapagkat hindi ko po kaya. Ang sakit po ng cancer ay hindi nyo makakayanan kapag wala ang Panginoon. Hindi po kailangan ang pain reliever sapagkat mai-stuck lang po sa bato natin. Amen po ba? So, hindi ako nagkamali ng desisyon. Pagdating ko dyan, namin ni Tita Bebot, binindisyonan ako ni Apo, damang-dama ko yung banal na espiritu. Apo, niloob po ng Ama na makapag-prosesyon ako. So, na-prosesyon na po kami, nagcha-chaplet. Pagdating doon sa simbahan, pag-upo, hindi pa nag-start ang misa. Tapos, mayroon pang ipinasok na ipinakilala sa Santo Papa II at saka the 23rd. Lumuhod lang po ako nung pinasok ng Santo Papa II. Tulungan niyo po ako. Total, nagmilagro na kayo. Pag milagrohan niyo po ako. Kasi po, hinihingi ko ngayon sa Divine Mercy, araw niya ngayon eh. Dahil si Santo Papa, siya yung Santo Papa na Divine Mercy. Siya yung nakatuklas kay Santa Faustina na pinagmilagruhan ng Divine Mercy ni Jesus. Amen po ba? Kilala po ba ninyo ang Santo Papa II, si John Paul II? Si Santa Faustina, kilala niyo po ba? Sila yung nangunguna sa Divine Mercy. Ngayon po, sumumpong ang kirot at sakit ng aking tuhod. Nanginginig ako. Sabi ni, asan ba si Tita Bebot? Mukhang wala yata. Yung aking angel. Ipatong mo rito, ipatong mo rito. Ipatong ko raw, kakandungin niya yun at haplusin ng haplusin. Nahihiya naman ako, itinaas ko yung pa ako. Tapos hinaplusin ng hinaplos. Puri ng Diyos, guminawa pakiramdam ko. Salamat sa ating kapatid. Ngayon po, nakauwi na ako sa madaling salita. Nagpahaplas ako ng tuhod ko sa katulong ko. Haplasan mo nga ako para makapagpahinga ako. Total, nakapaglugaw na ako. Mamaya na akong alas 12 kakain. So, namahinga ako, nag-aircon ako. Hindi naman ako natulog, kundi ninanamnam ko yung mga narinig ko sa simbahan, narinig kong homily. Dahil nung homily, narinig ako ni kapatid na Rose, humihiyaw ako ng palakpak. Dahil yung mga sinasabi ng pari, totoong-totoo. Kahit sino pwede maging santo. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Ang sagot ko, si Apo Kunching po yun. Unang-una siya maging santo sa atin, si Apo Kunching. Siya yung nagpapakabanal, makapag-serve lang sa atin. Amen po ba ako? Amen po ba yung sinabi ko? Pag nag-isip ka na maging santa, si Apo Kunching na yon. Abay, bahala na ang Diyos sa kanya. Hindi tayo magtatalaga kundi ang kanyang mga kabutihang ginawa. Amen po ba? Bakit itinalaga na santa at santo ang mga taong nanampalataya? Hindi dahil wala silang asawa, hindi dahil pare sila, hindi dahil madre sila. Yung kabutihang ginawa nila para sa lumikha kay Jesus. Amen po ba? Yun ang nasa isip ko. Ngayon, lumipas yung araw ng linggo ng Divine Mercy. Rested ako. Lumipas ang Lunes, Martes. Sabi ng katulong ko, ng kasambahay ko, ate, hindi po ba kayo magpapamagic sarap? Ang tawag po nila ng kasambahay ko, magic sarap yung ficasin oil, luya, at saka makabuhay na binabanyos niya para mawala yung lagnat ng binti ko, para mawala ang... Ay, oo nga ano. Hindi na ba ako nagpapahaplas? Hindi na po ate. 2 days na po. Dati po ate, 3 to 4 times a day ka nagpapahaplas sa akin. Ngayon po hindi na. Purihin ang Diyos. Wala na yung sakit. Si Tita Bet Chico, minsan kong ipinadama ang tuhod ko. Ano ang nadama mo kapatid? Tumayo ka. Nilalagnat at namamaga. Patunay siya, nilalagnat at namamaga. Araw ng Divine Mercy yun. So tinanggap ko na, hindi ko pa alam, sabi ng Ama, Isidora, hiningi mo, binigay ko, subalit baliwala sa'yo. Ganun tayo. Ay, ang humili pa naman ng pare, si Maria Magdalena, na punong-puno ng luha, hindi nakilala si Jesus. Ganun po ako. Aywan ko lang po sa inyo. Sa kaiiyak ko ng kaiiyak, hindi ko alam, yung grasyang hiningi ko, nakamtan ko na pala. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Wala na pong pain. Sabi ng kausap ko kanina sa Amerika, totoo,
hindi na sumasakit ang tuhod mo? Hindi, hindi nga din ako makapaniwala. Amen? Ngayon po, lumipas na yung araw ng Divine Mercy, nakamtan ko na. Mahal na po, patawad po, ihayag ko po sa tamang panahon ang nakamtan kong hiwaga at pag-ibig ng Diyos sa akin. Subalit, nakalimutan ko pong ihingi sa Divine Mercy ang pagbaba ng blood count ko, ang pagnormal ng blood count ko, upang sa pagpunta ko sa St. Luke's, na second opinion ako doon, magpa-blood count ako ulit, normal na. Mahal na po, patawad po. Ang bahagi po ng Ama sa akin, humayo, dayuhin mo ang banal na dambana ng Mama Mary, ni Mama Mary mo, at ibibigay sa iyo. Magpaalam po ako kay Apo Konsing, ibibigay daw ni Mama Mary sa akin. Wala pa natin buhay ng Diyos. Doon pumasok yung kumatok ka at ikaw ay bubuksan. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Amen po ba yun? Narinig nyo na pa ba yun? Na-experience nyo na pa ba yun? Wala po natin ang buhay na Diyos. Kahapon po naganap yon, malapit na tayo matapos. Kahapon, inipon ko po yung ADM, Apostles of the Divine Mercy sa Baliwag. At may blessing ni Apo yung lakad namin. Pupunta kaming Manawag upang humingi ng awa at habag kay Mama Mary na pagdating ng aking examination ng dugo ay magiging normal. Ang sabi ni Apo Kunching, ibibigay sa'yo. Eto na. Nung nasa bungad na kami ng highway, hindi ko po alam na may bagong daan. Ang tawag ay Tiplex. Mas easy way ngayon ang daan papuntang Manawag. Noong last year, very weak din ako noon.